Kaugnay ng tsunami warning na ipinalabas po ng PHIVOLCS kaninang umaga, makakausap natin si Dr. Teresito Bacolcol, Direktor ng PHIVOLCS. Magandang tanghali po, Dr. Bacolcol, at kasama ko po ngayon si DSWD USEC Edu Punay. So binawi na po ng PHIVOLCS ang tsunami warning sa 4 na lugar sa bansa matapos ang malakas na lindol sa Taiwan kanina. Pero ano po ang na-monitor ng PHIVOLCS sa mga alon naman sa mga baybayin na mga lugar po na ito? Pwede pa ba tayong pumalaot, mangisda, mag-swimming? Okay, so as of today po, wala po kaming unusual sea level changes na na-observe sa mga coastal communities sa 4 na probinsya na nakasama po sa tsunami warning natin. Ito yung sa may Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Isabela, and Cagayan. May posibilidad po bang magpalabas ulit ang PHIVOLCS ng tsunami warning sa mga susunod na oras? Hindi na po. In fact, we already issued an early cancellation. Expected tsunami based sa modeling natin would arrive between 8:33 to 10:33. Since wala naman tayong na-observe na tsunami during that period, at based na rin sa advisory ng Pacific Tsunami Warning Center na kung saan miyembro tayo, we already canceled the tsunami advisory. So hindi na po tayo magpapalabas pa ng tsunami warning sa mga susunod na oras. Alright. Gusto ko lang linawin, sir, kasi kanina hindi namin kayo masyadong napakinggan doon sa tanong ko about kung pwede pa bang mangisda, pumalaot, mag-swimming, kasi may mga resorts din po sa mga tabi ng beach. Yes, pwede na po sila kasi po wala na po tayong tsunami threat. The tsunami threat has largely passed. So pwede na po silang, yung mga na-evacuate, pwede na po silang bumalik sa kanilang tahanan. So back to And normal. yung mga nasa beach resort, pwede na po silang maligo. Back to normal na po, kumbaga, sir. That's right, that's right. Alright. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Napakalakas pong lindol po yung nangyari dun sa Taiwan. Tanong po na marami, dito po ba sa atin, posible po bang may gumalaw din pong fault line dahil sa malakas na lindol ngayon na nangyari sa Taiwan po? Okay, so earthquakes are random events at wala pong koneksyon yung paglindol sa Taiwan sa magiging activity ng ating mga earthquake generators dito sa Pilipinas. So in other words, hindi po gagalaw ang ating mga faults dahil lamang lumindol sa Taiwan. Kung lilindol man dito sa atin, ang dahilan dito ay active ang ating mga faults. Right, sir. Ano naman po ang mga inaasahan natin sa mga lugar na malapit sa Taiwan sa mga susunod na oras? We expect na magkakaroon pa ng malalakas na aftershocks sa Taiwan in the next few hours or in the next few weeks. So yung aftershocks usually would be 1 degree lower than the main shock. So yung main shock natin sa Taiwan is mag 7.5. So we would expect aftershocks as much as mag 6.4. And 6.4, that's still considered as a strong earthquake. Pag ganyan pong kalakas na lindol, let's say 7.5 nangyari sa Metro Manila, for example, ano po ang impact niyan sa Metro Manila? Well, sa Metro Manila, pag nasa West Valley Fault, yung maximum na i-generate ng West Valley Fault is magnitude 7.2. And again, malaki po yung impact niyan sa West Valley Fault, sa Metro Manila. And in fact, based on sa pag-aaral natin, we would expect around 33,000 casualties sa Metro Manila if there's a magnitude 7.2. Hindi na po lalagpas ng magnitude 7.2 yung pwedeng ma-generate ng West Valley Fault kasi po, based po sa length, yun lang po yung maximum magnitude na pwede niya i-generate. So, mas malakas pa yung 7.4, 7.5 na nangyari sa Taiwan kesa doon sa maaaring maximum na mangyari po sa Metro Manila kung saan 30+ thousand casualties pag nangyari yan dito. Okay. So, yes, tama po kayo. alright, sa ganyan po na malapit, syempre nangangamba ang ating mga kababayan, malapit lang po kasi ang Taiwan. Pag nagkalindol ba sa Taiwan, ibig bang sabihin yan, maaaring sumunod na sa Pilipinas? Hindi po. Again, as I've said, earthquakes are random events and wala pong kaugnayan yung paglindol sa Taiwan sa magiging activity ng ating mga active faults. Again, kung gagalaw man yung mga active faults natin, it's just because we're part of the Pacific Ring of Fire and these faults are very much active.
Sir, alam natin, Dr. Bacolcol, malapit po ang Taiwan sa northern tip ng ating bansa, no? Ano po ba yung impact nung nangyaring lindol doon, pati mga tsunami warning, talagang clear na po ba, especially yung northern portion po ng Pilipinas? Yes po, clear na po. Again, the tsunami threat has largely passed and wala na pong dapat pangambahan yung ating mga kababayan na nasa northern part of Luzon. Now, yung shaking naman, hindi po yan makakaabot sa northern Luzon. So, kahit malakas yung lindol, mag 7.5, hindi po maramdaman yan. Ang magiging epekto lamang nito is kung magkakaroon ng tsunami, and of course, it would surely hit the northern part of the Philippines. Alright, maraming salamat sa reassurance, Dr. Bacolcol. Mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga dapat gawin kapag may banta ng tsunami. Kapag far-field tsunami, katulad ng nangyari sa Taiwan, tawag natin dyan far-field tsunami, may mga pagkakataon pa tayong mag-issue ng tsunami warning. Pero kapag locally generated tsunami, katulad ng nangyari noong 1976 August 17 Cotabato earthquake, we have no more time to issue the advisory since it will take just at most 5 minutes bago dumating yung tsunami waves. So so yung mga kababayan natin na nasa coastal communities, dapat alam nila yung natural signs of impending local tsunami. So ito yung shake, drop, and roar. So if there is a strong shaking na halos hindi ka na makatayo, and if you notice a sudden drop of sea level, and kapag may roaring sound kayong narinig coming from the sea, kahit isa man lang dito yung ma-observe ninyo, then you have to move immediately to higher grounds. Pagdating naman po sa earthquakes, Dr. Bacolcol, is there a way of finding out earlier kapag may ganitong earthquake na maaaring mangyari sa ating bansa, or for instance in Metro Manila, let's say a 7 earthquake? Wala po tayong, again, wala pang technology right now that can exactly predict when an earthquake would happen. Ang pwede lang nating magawa is magkakaroon tayo ng, say, estimate as to yung recurrence interval. Say, for example, the West Valley Fault. The recurrence interval niya is between 400 to 600 years. That's based on the carbon sample dating that we did. So the last time it moved was in 1658, and if you consider the lower limit, which is 400 years, then that would be 2058. So hindi naman ibig sabihin na by 2058 magkakaroon talaga. It could be earlier or it could be later, or it could be on the 600-year upper limit. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Yes, maraming salamat din po.